Hi guys, meron lang tayong breaking news. Please watch this video kasi napaka-importante. Nangyari lang to recently, this week. Madami po ang nabiktima ng punit passport sa Naiya Airport. Before ko iabot sa kanya, I check my passport. Okay, walang punit, wala pong sira. Sabi niya, ma'am, may sira po ba talaga yung, may punit po ba talaga yung passport nyo? May punit na siya bigla. Ang haba ng punit niya, oh. Nangyayari to sa departure area. Kapag mag-check-in ka na ng gamit mo, ibibigay mo yung passport mo sa check-in officer. Inabot mo yung passport ng walang sira, in good condition. And magugulat ka na lang, sasabihin sa'yo, may problema. May punit or sira yung passport mo. Siyempre, as a traveler guys, magugulat ka. Meron kasing batas kapag ikaw ay merong dalang bala or punit yung passport mo, pwede kang ma-hold at ma-investigate ng immigration officer. Pwede kang interviewin or screening. Dito na papasok yung extortion or yung paghingi nila ng pera sa'yo para palagpasin ka. So besides guys sa tanimbala, ito na naman yung bago nating poproblemahin as a traveler palabas ng Pilipinas. Sobrang nakakahiya guys, no? Sana may gawin yung Naiya Airport Management at yung gobyerno natin na wala yatang ginagawang action dito sa dayaan sa OFW voting, tanimbala, and ito pangatlo na, punit passport. Before ko tapusin yung video, ito yung actual experience ng isang Pinay na papunta sana siya ng Canada. Hi po, I'm just to post for awareness. Kasi kahapon na experience ko po going international. Yung about sa punit passport, I experienced it yesterday going to Japan, then Vancouver to Calgary. First, nagpunta po ako sa travel tax para at least okay na ako sa travel tax. Then after that, I check my passport. Okay pa din, walang punit, walang sira. Going to check in na po ako. Inabot ko yung passport ko and then my resident card. Then after that, maya-maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag-assist sa akin, lalaki siya. Sabi niya, ma'am, may sira po ba talaga yung, may punit po ba talaga yung passport nyo? Sabi ko, ay, no. Binigay ko sa'yo yan ng maayos, inabot ko sa'yo ng maayos. Okay ang passport ko, walang sira, walang kahit anong punit. And nababasa ko sa FB yan, punit passport modus. May isang lalaki na nag-post. Parang nagpunta muna siya sa travel tax to pay. And then after that, bumalik siya sa check-in. Biglang may punit na yung passport niya. So, totally hindi siya nakaraan. So, sabi ko, hindi ako pupunta sa, kahit sa, babalik lang ako ng Canada. And then, after that, sabi niya, ma'am, may punit po talaga. Pinakita niya sa akin. Then, ayan, kung makita niyo po sa taas, may punit na siya bigla. Ang haba ng punit niya, oh. Kinakompose ko pa din yung sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan, or hindi ako sinabi ko lang sa kanya, no, babalik lang ako ng Canada, please don't do this. Sabi kong sa kanya ganon. After that, sabi niya, ma'am, sira po talaga. So sabi ko, paano mangyayari ngayon? May tinawag siyang kasamahan niya. Babaeng tinawag niya, sabi niya, ma'am, mag-i-investigate daw sila. Ganun, sabi ko, anong i-investigate nyo? Inabot ko po ng maayos yan sa kasama mo. Sabi kong ganun sa kanya, okay na okay yan. Parang nag-uusap sila, something like that. So sabi ko, no, hindi pwedeng hindi nyo ako paliparin. Wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na may kilala ako sa Terminal 3, nasaktuhan na. This is na iya Terminal 3 yan. Tapos sabi niya, ay ma'am, huwag na po. Ia-assist ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po if ever yung immigration officer kung kinakailangan, sabi niya ganon. Ito naka-duty siya that time. Diba, once na naka-duty na yung dun siya, diba, hindi siya aalis dun. Pero siya, willing siyang umalis dun sa pwesto niya kahit naka-duty siya to assist me. Sabi ko, bakit ka ako? Sabi niya, para po makalagpas kayo sa immigration officer if ever. Hindi ko siya na-inform na dapat pala bago ko inabot sa kanya yung passport ko, pinakita ko muna na, ayan ha, walang sira yung passport ko, buo yan. Kasi syempre, di ba, nakakahiya naman, baka ma-offend yung mga sa check-in counter. Kaya lang, wag po kayong mahihiya kasi po, para masigurado nyo po na buo yung passport nyo. Or wag nyo pong iiwan or bago nyo iabot sa kanya or kahit sino po, doesn't matter kung sino yung nasa check-in counter, iabot nyo, pakita nyo na, sabihin nyo agad na, ayan ha, buo yung passport ko nang inabot ko sa'yo. Kasi po, I don't know kung ano reason kung bakit nila
ginawa yun or ginagawa yun. So, ayun, be aware lang. And then after that, so nung pinayagan ako mag-check-in, hindi na nila ako question, hindi na, kasi talagang nilaban ko na sinabi ko, no, buo kong binigay sa'yo yung passport ko and wag ako kasi nabasa ko na yung modus nyo na yan sa Facebook. Sabi kong ganun. Then, sabi niya, okay ma'am, sige po, wala na pong problema, ganyan. Sabi niya sa akin, okay na po ma'am. So, binigay na sa akin yung passport ko, binigay din yung resident card ko, and may talagang sinabahan pa niya ako sa immigration. Pero nung as in inescortan niya ako all the way there. Pero hindi siya nakipag-usap doon sa immigration officer, nag-aabang lang siya. Kaya pala siya nag-aabang kasi papapirmahin niya ako. Sabi niya sa akin na, ma'am, pirmahan niyo po it after ko sa immigration officer. By the way, kahit makita ng immigration officer na may punit yung passport ko, okay lang. Pinalagpas pa din ako kasi chinek lang niya yung card ko, resident card ko. Bakit nila pinupunit? I don't know the reason. I don't know the reason kung bakit nila pinupunit. Para at least aware kayo, especially nang nagtatravel na yung mga OFWs po nating kababayan na bumabalik sa ibang bansa, and yung nagtatravel international for tourists, ganyan, na bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, ayan ha, buo yung passport ko. Huwag po kayong mahihiya. Kasi ako nung una nahiya ako.